Magandang tanghali po. Nag-aano pala si Lola ng ng... La, magandang tanghali po sa inyo. Busy po kayo Kasi umaano eh. Tumutulo yung Magandang po. anak ko yung isa na yung kaibigan niya yung isa. Kuya, thank you sa pagtulong kay Lola. Nandyan po si Ate Jenny. Eh wala ako kasi school pa. Pumasok. Hapon bang Akala ko hanggang 15 lang po yung pasok nila. Yung mga college meron na. Kanya nga kapatid may pasok pa rin. Kumusta po yung mga bata? Okay naman po sila. Sige po, hindi po. Try ko pong kausapin si nanay. Saan kaya ako tutuloy? Hindi naman kayo duman. Sige po. Pwede po siguro doon. Dito na lang po. Mag-ano na lang tayo. Hindi po. Sanay po kaming masugatan. Ito po kuryente po to. Wala pong ano yan. Wala lang. Sampayan. Kailan po maluluto yung nyo, La? Kailan po maluluto? Matagal pa pala, no? Magandang po, tanghali, Nay. Pwede po kami tumuloy dyan. Siyempre, nakatuloy na kami ng isang araw. Wala po. Hello. Nakasmile na. Ano pong oras ang labas niya? Ewan ko kasi ngayon half day lang ata sila kasi wala pa siya eh. Magpapabakuna nga sana. Huwag niyong magpapabakuna po kayo. Saan po? Sa bahay. Sa bayan? Pwede ko naman po kayo ihatid. Inihantay ko pa nga po siya. Wala pa po eh. Bakuna daw. Si Generous kasi yung nakagat ng aso. Tsaka ako nakalmot naman ako ng tota ni nanay. Kaya po yung papa-inject. Hindi ho siya bakuna, papa-inject ko kayo ng anti-rabies. Pag-second dose na namin. Kala ko yung dalawang bata. Ito kategram. Makikita nyo na ho ngayon si nanay. Nabigla siya no? Okay na po na pwede ko kayo makita sa sa video. Hindi pa rin. Kaya natin si Jenny, mama. Nga po, sige po. Sinachat ko nga eh. Di naman nagsisend eh. Buti po nabitawan nyo na si Oo, ako ako. Punas ako ng kinain ng ako. Kahit sa loob, bumano yung init no? Nakabaho lang yun. Untay ko pa nga, tagal-tagal nga eh. Tanghali na ako eh. Yeah. Doon kami sa may lumang munisipyo ng papa-inject. Lumang munisipyo. Puso. Saan doon yun? Sa bayan, dito na sila natin. Pwede naman pong so yung isa dapat may hahawak po nung isa, no? Sige po, magpalit na po kayo, Nay. Ay, nako, Nay. Meron o kaming dalang magandang damit. Pinabibigay ko ni Tito Bong. Ito na lang ang suot nyo. Ito po yung isa. Ano pong gusto nyong kulay? White, black? Kahit ano. Ito kaya. Ito, pili po kayo kung ano po yung may isusuot nyo, Nay. Nay, Pang ano po natin, pang aliso natin. Sige po, dyan yun na ho ilagay. Dito tayo sa kabila. Medyo ano dito. Hello, Doggy. Si Tito Bong Kategram, sobrang
na-touch yung puso niya sa mga bata. Kung ano-ano po yung mga gustong iplanuin dito sa mga bata. Nagpapahanap po siya yung parang pang-epilepsy po na pwede ho nilang maupuan. Tapos pinabilan niya ho ng gatas. I-try daw po dong Pediasure muna. Baka daw po kaya pang maglakad po ng maayos ni Ate Elizabeth. Jan Elisa po. Kaya po gusto niya mag-try po silang gatas. Ito siya oh. Ito po yung gustong pahanap po ni Tito Bong. Katekram. Ito po gusto kong pahanap ni Tito Bong, Nay. Ayun. Parang ganito. Ganito din. Parang ganito din po siya. Parang mahulog siya eh. Wheelchair to eh. Bigay po ng Tignan niyo po kung malapit po. Magkamukha po ba sila? O cerebral palsy wheelchair for child. Tapos may dumating po tayong Nay. May dumating po tayong letter sa pinadala po siya. Galing ibang bansa, Amerika. Baling US, Kategram. Wow! Wala pa. Baka po baka may exam. Tapos na po kasi bali dalawang subject lang po yung teacher na nagpapa-exam ngayon. So kailangan dalawang lang alas 11 nandito na siya. Baka kasi may na-miss pa siya mga subject kaya binalikan. Last daw na ngayon comply. Sabi ko nga, kailangan mo makabalik agad kasi nga magpapabakuna pa tayo. Baka mamatay tayo sa rabies. Kayo po sa pusa. Hindi, aso din po. Tuta ni nanay. Parehas po kayo. Kasi naman, nakagat din ng aso doon sa aklay kasi nga naghatid yata ng buko. Pagatid po niya ng buko, kinagato siya doon. Bigyan naman yung kanya, dito naman yung kanya. Diyos ko, ni-imagine ko paano siya hinabol, paano siya kinagat. Hindi, napatayo lang ata siya doon. Bigla lang ho siyang kinagat. Oo. Yun lang. Ilang inject niyo na po, Nay? Balik ang alaw na po ngayon, sir. Si Ate Jenny po. Pareho lang din po kami. Balik ang alaw lang din po kami. Sabay na araw din ho kayo nakagat. Ako naman umaga, tapos siya naman gabi. Ay, kagaling ng ng combo, no? Mga city pa kami nakagat, tapos nung nagpabako na kami, anong date na nito na ata, ngayon, pinabalik dapat kami nung 12, kaso nga lang, sabi na nag-i-inject, bubuto daw sila. Nakala kami ng 13, hindi naman kami nakabalik. May tanong ho si Tito Bong kung pwede daw po kayong parang pagkakitaan dito. Parang yun din po yung concern niya. Kasi dito, looban, pag nasasabong, kahit sa akin. Hindi po tanong gusto ko habang bakasyon din. Para may mapagkuha naman po kami ng pang-araw-araw. Anong gusto niyo pong mga itinda? Pero nag-iisip po kayo na dapat meron o kayong dapat income. Okay. Gusto ko po sana, kasama ko po sila. Yung dalawa. Parang ang hirap kay nanay, no? Gusto niya maghahanap po kasama yung dalawang... Sabi ko nga kay Ginaros kasi magbabakasyon na sila. Sabi ko, pwede bang ako muna magtatrabaho. Sa bahay. Ayaw naman niya, ayaw niya mag-alaga sa kapatid niya kasi nahihirapan niya sa kanya. Hindi, at saka hindi ko siya sigurado dyan sa isa. Saka siya, talagang hindi pa maasahan siguro sa mga sa matulog. Talaga siya tanong mo sa siya. Hirap din siya kargahin kasi ang laki. Yeah. Yun. Love mo si
Si ate. Love mo yung kapatid mo, no? Oh. Ito. Sweet talaga eh. Oh, siyempre. Oh, hawak-hawak pa niya yung ulo, ah. Sweet niya talaga sa kapatid yan, tatay. Mm. Ayun, bumabalik. Tawagin mo ate, tawagin mo. Bebe. Mm. Parang nagiinit. Kambalo yung kategram. Kampal pala. Kambal sila. Dapat, si ate, Nay, Elizabeth po ba yung hawak niyo? Jonalisa. Ito po yung... Saan ko nakuha yung Elizabeth? Hindi, Lisa pala. Jonalisa. Jonalisa po yung hawak niyo, Nay. Tapos, Jennifer. Jonalisa. Jennifer. Oh, ano? Opo, hindi po. Huwag ko kayong mag-alala. Iatid ko na lang po kayo. I-service ko na lang po kayo. Balikan. Hindi po. Minsan lang sa buhay ko magawa yun eh. Dinadala namin. Pagka po ganun, naka-tricycle lang po kayo. Kasi mahirap kargahin kasi pag inakarga ko, mabibigat pa. Hindi, tsaka mahirap na pagka hindi naagapan yung anti-rabies nyo. Baka hindi nyo alam. Yung iba, di ba dumidikit to sa nagwawala, no? May August, katekram. Oh, wild. Kung parang gustong, kumare dito, kumakawala dito, parang gustong pumasok sa, rehas. Yung iba nga parang multo nadikit sa, sa ceiling. Okay lang po, kumustahin ko lang si Lola. Doon muna kami. Sige, Nay. Iwan ko na ho yung dyan, yung gatas. Kuya, ay hindi, ilagay ko na lang ho dito sa lilim muna. Ito, mamaya na to. Surprise kasi to, surprise. Yan, dyan muna. Puntahan muna natin si Lola. Bali kayo, ilan po yung anak niyo talaga? 6 po sila, puro lalaki. 6. So parang itinuring niyo ng pampitong anak. Kaya kung minsan isa kong anak pag umuwi dito galing Cavite, minsan naabutan niya dito paalis na pasok sa school. Niyayakap ako ng apo ko na buti pa kasi Dex niyayakap si nanay. Pag umaalis yan, papaalam na. Ang sarap po sa pakiramdam, Lola. At napakbait naman niya, wala naman siyang bisyo. Tsaka iba talaga yung pakiramdam na aalis, magbe-bless, magkikiss yung mga anak. Sa tingin niyo, sa lahat po ng mga anak niyo, siya lang yung gumagawa ng ganon? Yung iba ng mga bata pa gumagawa, pero ngayon niya. Nagmamahal na lang pagkaan. Ilan taon na po kayo, La? 73 na po ako ng April 73. Sa buong buhay niyo, La, ano yung parabang yung aral na pwede niyo ma-share sa mga makakapanood po ng video ho natin? Ano rin din po. Minsan pa, sa mga kaibigan ko, sincero ka. Kung ako pinagpapahirapan na, hirap ka ako, gusto ko matapos yung apo ko para sakali pag ako yung medyo tumanda na, magiginawa naman siguro buhay ko. Yun ang inayap ko. Kaya sabi ko sa apo ko, huwag ka mag-aral ka kung mabuti na makatapos ka. Nahirapan po ba kayo doon sa apo niyo sa pagpapalaki? Hindi naman po. Mabuting bata naman po siya ngayon. Ilan taon na nga po yun, La? 21 na. 21 na, si Dexter. 21 na. Lalaki po siya? Lalaki.
Tapos pag umuwi pa yan, pag Biyernes, pinusundo ng tito niya, may pasalubong pa sa akin, tinapay yan, biskuit. Pasalubong kay kananay sa iyo. Ay, salamat ka ako. Kumusta po yung ano naman, yung yung parang pakikitungo sa tunay na nanay, kapatid? Hindi naman kasi pinapansin ng mga ng nanay niya eh. Sabi ko, bakit hindi ka pumunta ka sa mama mo, mag-bless ka. Ay, parang baliwala sa kanila. Kaya parang ano. Wait lang la. Ano po yun la? Parang sa tingin ko parang hindi mahal ng ina ba yung siya. Bakit po kaya? Kasi pagka may ano, dapat yun dapat ka ko inaano mo yung ina mo, magmano ka bago ka umalis, pagdating magmano ka. Ganun. Sasabihan ko naman. Wala na. Kasi hindi naman pinapansin nila eh. Hindi po. Hindi sila nag-uusap, gano'n lang. Kung may itatanong lang, gano'n. Isang Kay nanay po? Oo, doon sa nanay niya. Mama Hindi niya. po kaya may ano siya, parang galit na Ayaw ko iniwan. lang. Wala Paano naman po siya. ba? Kinuha niyo o iniwan mo sa inyo? Iniwan po sa amin. Kasi wala na mga nag-aaral na nga yung mga anak ko nun. Iniwan sa amin yun. Ano pa, siguro mga 1 buwan. Pagkapanganak sa ospital, inuwi na nila dyan. At ang sabi na, magtatrabaho daw siya. Kaya iniwanan. May tampuhan pala. Tapos ngayon, nung medyo edad na siguro 5 buwan, yung bunso kong lalaki na dyan nakatira ngayon sa taas, yun ang naiwan namin kasi maahon kami dito sa bundok, nagtatanim kami. Tapos pagdating namin nung hapon, wala na. Sabi nanay ka, kinuha nila Amy yung anak nila. Nilo sila, kaya hindi ko na pigilan umiyak. Tapos wala pa po 1 linggo binalik na nila. Tuwang-tuwa yung bata. Wala, ikot ng ikot sa amin. Natin nila, iniwanan din doon ulit sa anak ko na yun. Umalis silang mag-asawa. Kaya tuwang-tuwa sa akin yung bata. Hindi ko kaya may problema sila ng anak niyo. Tsaka po siya kaya po. Hindi, wala naman. Nagsasama naman sila. Tsaka may trabaho naman yung anak ko. Ano sabi ni Ate Jenny Rose? Sa gano'n? Kasi Wala naman sila. Kahit silang magkapatid, hindi nagpapansinan eh. Kahit nandyan eh. Hindi sila nag-uusap, hindi ba tulad naman. Parang nawalan na, parang ang tingin ko, parang ano ba? Parang hindi sila magkapatid. Ganun. bakit kaya? Ayaw ko sa kanila. Dahil din doon sa ina siguro. Baka hindi naman tinuturuan na mag-ano. Baka parehas ko kayong parang parang huwag mo kausapin yung nanay mo. Baka pagka kausapin mo, magsiselos ako. Parang Hindi, ganun. wala ako. Hindi ko naman pinasabihan niyo. No. Hindi ko pinasabihan niyo. Pagkaan. Sa tingin niyo, ano po yung dahilan kaya? Ayaw ko. Sa tingin niyo, sino po yung malayo yung loob? Yung Baka yung ina, dapat kakausapin niya pag ganan dyan. Pag dito umuwi, hindi man lang kausap na nag-uusap silang mag-ina. Kaya hinahayaan ko lang siya. Bahala ka ako. Mama mo naman yun. May ganun pala. Kaya nga, ibang klase Masakit. nga yan eh. Masakit to yun la. Kasi masakit to na... Hindi siguro nasaktan yung ina kasi hindi naman pinapansin. Nauna po yung apo niyo. Umpisa nung maliit yan, hindi naman... Kasalanan niyo pala la. Bakit? Hindi, biro lang po. Hindi, ibig ko sabihin, kaya ako lang nasabing baka kasalanan niyo. Sorry po sa ano. Baka po kasi sa pagpapalaki niyo, parang iniiwas niyo sa nanay. Ba, hindi ho. Hindi ko ko ganun. iniiwas. Hindi. Pero gusto niyo maayos po sila. Gusto ko mag-ayos nga sila eh. Kasi yung aking, naman, parang walang tibo rin yung pag hindi mo kinausap eh. So, hindi siya pabarkada. Ang barkada lang niya kay eskwela lang dyan sa Akli. Silang dalawang lalaki. Lalaki po yung sa inyo. Oo, lalaki. Na dapat pala siya yung nakakatulong talaga ni nanay po. Kaya sabi ko sa kanya, magtapos ka ako at pag nakatapos ka na,
Ako naman na yun ang anuhan mo. Buskan. Pero binibiro ko na magpakabait ka para ano ako. Sa tingin niyo lang. May ano pa, kailangan ka pa ako ng 2 kambal na yan. Sa tingin niyo lang, magagawa po niyang alagaan kayo. Na apo ko. Ay sa palagay ko maano niya kasi hindi ko naman siya pinalaki na hindi ako siya ano eh. Nung maliit nga yan, daming picture yung inano namin sa kanya eh. Yan po. Sa mga anak niyo, sino po ngayon yung parang kinakamusta ko kayo, binabalikan mo dito? Minsan kinakamusta ko, minsan yan sa Cavite na anak ko doon, wala naman silang anak yun. Minsan tinatawagan ako, o kamusta na ba nanay niyan? Ito ka ako. Nag-uuling pa rin. Para ka ako makatapos si Dexter. Ibig sabihin, talagang yun na lang po yung pinagkukuhanan niyo na panggastos. Wala din naman sila mga trabaho kasi nila eh. Nangungupahan pa sila ng bahay. Tulad yan, driver ng tricycle doon sa Holy Spirit. May hinihatid na hatid sundo sa estudyante. Yung isa na yan. Ngayon, lilipat daw siya dito. Sa Eagle na lang daw siya magtrabaho. Dahil nagkagalit silang mag-asawa. Di ba po anim po yung anak niyo? Namatay yung isa. Oo nga po yung asawa ni nanay. Sino po yung sa 5, yung parang sa tingin yung aalagaan mo kayo? Malalanin. Yung anak ko sa Cavite, malalanin yun. Yung 4 to? Yung 4, yung minsan eh. Badi wala. Ano yung pakaramdam sa inyo bilang nanay na yung mga pinalaki yung anak parang baliwala po, nanggaling po sa inyo? Masakit to. Kasi malayo-layo naman kami, hindi ano eh. Pag mapunta dito, yun, ano naman din sila. Sa bagay, may mga sariling pamilya na po kasi. Pamilya. Yung isa kong anak na panganay, wala namang anak. Nasa dyan sa, ano yun, sa Holy Spirit din nakatira. Nasa abroad siya ngayon. Kung may sasabihin ko kayo sa mga anak niyo, nung pangalan po nung panganay, sa panganay. Si panganay, Jimmy po. Okay, yung panganay, kung may sasabihin ko kayo, huwag niyo na akong sasabihin sa yung mga pangalan. Hindi. Kung may sasabihin ko kayo sa mga anak niyo, huwag niyo lang akong sabihin yung mga pangalan. Sa panganay, ano yung gusto niyo sabihin? Wala naman ako. Hindi naman ako humingi ng pera sa kanila. Basta ang gusto ko lang, yung kusa sila magbigay sa akin. Yun ang gusto ko. Hindi ako manghihingi sa kanila. Wala po kayong sasabihin doon. Yung sumunod po. Yung sumunod yun, nasa Cavite nga yun. Minsan, pinapadala niya ako ng pera dito. Masarap po sa pakaramdam. Wala siyang anak din yun eh. Cavite na yun. Yun po sumunod. Yun yung pangatlo na yun yung po namatay. Tapos yung pang-4 tong nandito ngayon. Sino po doon? Si Kuya Jerry, anak niyo po yan? Anak niyo po pala si Kuya Jerry. May asawa po siya? May asawa, naghiwalay naman sila. May anak po? May anak 3. So, lagi po, kayo lang dito sa kwarto niyo? Ano yung feeling ng okay naman po yung buhay niyo? Hindi naman siya ganun kahirap. Pero parang... Kasi ang hindi ko inaano yung hirap, ang inaano ko yung makatapos yung aking pinaaral na apo. Yun ang nasa isip ko. Kaya wala na akong tigil pagka ko. Minsan, nagbabantay ako ng ganyan. Kumukuha ako ng dahon ng yung natuyo na lalaglag, ginagawa kong walis, binibinta ko ngayon. Kaya yun ang ko. Ngayon college na yung anak ko, kaya nung umpisa na mamatay yun, nag-uuling na ako dahil wala namang magsusuporta sa amin na Ano po yung feeling ng parang nag-iisa na lang sa buhay la? Wala. Ang iniisip ko lang ako, dinadaing ko na lang sa Panginoon na gano'n nga na hindi naman ako nahirapan ako basta palakasin na ang katawan ko ng Panginoon para ako mapaghanap buhay. Kung maghanap buhay naman ako, doon ang apo ko nag-aaral sa Banas, kung maghanap buhay naman, wala naman silang kasama rito. Paano pa ba kayo maghanap buhay niyan la? Meron kumukuha sa akin na sa tindira. Pero ayaw ko, sabi ko, hindi ka ako kasya yun.
Mm. Eh dito sa ano eh. Paano? Yung upa ko ng pagchichenso yung ano na yan, yung ulingin ko. Mm. Pagkatapos, pag daw walang pasok yung linggo, hinahakot namin na maglula. Apo. Tapos nasalansa na yun. Ako na lang nagsasalansa. Kasama po yung apo niyo sa pagkuha ng Kahoy. kahoy. Nakaipon na yan. Kaya gusto ko nga ho siya makilala eh. Okay. Mamayang hapon pa siguro ano yun. Pupunta ho dito? Uwi siya? Oo, susunduin nga ng isa kong anak eh. Dahil Susunduin po sa school? Oo, sa Banas. Tapos? Kasi yun. Tapos ihatid niya dito sa bundok. Tuwing biyernes ng hapon ang uwi na minsan, 5, ganyan. Kasi yung anak ko, di-off niya ngayon hanggang bukas. Pitron siya ng Pasig nagtatrabaho eh. Kaya yun ang minsan yun ang tumutulong sa amin pagka wala siyang ludan mo naman ako yun. Yun ang kasundo niya mga na anak ko. Wala akong masabi din kay Lola Katekram. Pinipilit niyang gawin lahat para kumita, para panggastos ng apo na itunuring ng anak. Parang kung yung ibang nakikilala po namin, hindi na ganyang lumalaban sa pangarap ng mga anak eh. Ba't gano'n na lang ho kayo? Ba't pilit po kayong lumalaban doon sa pangarap ng apo niyo? Eh kasi po nung buhay pa kasi yon, sinabi sa akin patapusin mo kasi si Dexter sa pag-aaral. Kaya nagsikapan ko naman. Hanggang kailan niyo sasamahan yung apo niyo? Hanggang sa makatapos siya ng isang taon na lang ako. Sabi ko nga sa kanya, isang taon na lang ako ang pag-aaral mo. Makatapos ka na. Kaya pabutihin mo. Mahal niyo talaga yung apo niyo, no? Ay, oo. Kami na nagpalaki mo. Kung may sasabihin ho kayo sa apo niyo at mapapanood ng buong mundo, ano po yun? Pinagsisikapan ko makatapos siya ng pag-aaral para naman guminhawa nun ang buhay niya pagka Sana all, lahat ng lola ganito. Sana nga po. At sana, yung pong apo niyo at yung kapatid niya, yung nanay niya ho talaga, ay magkaroon ng puso, heart to heart talk. Oo nga. Ay, parang hindi sila close eh. Basta may kung ano lang itatanong, isang sagot, isang tanong, isang sagot lang. Wala nang kwentuhan. Kaya nga sabi ko eh, ba't ka ako ba't hindi mo lang kwentuhan kayong magkapatid o kayo mag-anak ko? Hindi, wala. Ano naman pakiramdam ng isang lola na yung apo niyo na tinuring yung anak at yung mga kapatid niya, yung nanay niya hindi magkasundo? Pinagsasabihan ko naman po siya. Kaso nga lang, hindi ko naman ipagtulakan. Yung kung gusto lang niya na mahirap po kasi mahirap, pagtulakan ngayon eh, no? Oo. Mas maganda po yung sariling yung kusa pero... Niya, yung kusa niya nga yan. Nandun yung... Hinihintay natin yung kusa. Pero pagka ganyang edad siguro, pwede na nating... anak, baka pwede mo nang... kausapin, patawarin, o magpatawaran kayo, parang gano'n. At saka mabait naman yung aking apo na yun eh. Wala namang Pero kumusta po ngayon yung puso niyo? Masaya po ba siya? Ako masaya nung pagka sa akin eh. Pero siguro pag iniwanan niya ako, ayawan ko lang din. Hindi ba kung magpapagtrabaho siya, kung may magustuhan man siyang na mag-asawa. Diba? Sana hindi ko naabutin yung ganun. Siyempre, magdaramdam ka rin pagka ganun. Sige lang, sabihin niyo yung parang laman ng puso niyo. Parang natatakot to kayo na magkaroon na siya ng sariling pamilya. At saka bata pa naman siya. Pero pupunta po lahat doon lang. Oo nga, punta nga doon lahat eh. Pwede naman yun la. Pero pwede naman kayo magkasama, di ba? Oo. Siguro natatakot lang kayo yung pwede siyang malayo. Siyempre pag lumayo ngayon, matagal mo hindi makikita. Di siyempre parang ka rin. Ganun na po niyo siya talagang
Yun. Sobrang yung napamahal ko kayo doon sa Oo, bata. siyempre ako pa naglaga niyan. Hmm. So, nung maliit kami ng pag-atas na yan. Hindi ko kaya nagsiselos yung mga iba yung anak kasi ba't... Hindi naman kuminsan nga yung anak ko yung sa Cavite, nung maliit pa yan. Hmm. Siya bumibili ng gatas saka yung mga damit niya. Hmm. Ito po yung pinagkukuhanan ni Lola Katekram ng panggastos sa pag-aaral po nung apo. Kaya Dexter, pagbutihan mo. Gano'n ko karami yan la? Ilang sako po yan? Meron siguro mga 20 mahigit. Okay. Kasama rin po kayo sa yung kumari, luto na siya, Ako paghango. Hango. Pag sa lansan nga, ako rin naghahat sa lansan yan. Ganun. Mm, Kailan po, yan? Hangoin yan. Mm. Mga pa yan, siguro 3 araw pa. Kasi hindi lang naman, minsan 2 araw kong hinahango, hindi ko naman mahango yun. Dahil ako lang hindi naman mag-isa. Sa sako ko pa. So yun, hanap buhay ni Lola. Tsaka yung mga nalalaglag daw po na na dahon po ng niyog, buko. Ginagawa po niyong walis. Ilan taon niya na ginagawa yung hanap buhay niyong ganyan la? Itong umpisang bumatay lang yung asawa ko, saka ako nung doon. Linggo-linggo. Umuupa ako sa Mang Chichenso.